Alright, magandang araw sa inyong lahat, mga best friend. Medyo matagal tayo hindi nakapagawa ng video, no, para sa inyong lahat. Kasi wala na akong cellphone, mga best friend, nasira. Kaya ngayon na ako nakabili. Medyo matagal. Medyo busy pati. Dahil marami tayong estudyante, no? So magbahagi lang ako sa inyo, mga best friend, ng panibagong video tungkol sa mga nakabarako. Kasi may mga nagtatanong na mga followers natin na kung paano ba at kung ano ba ang mga dapat i-check pag nagpapalit ng lining, no, para hindi ka na magpaulit-ulit sa gawa, no, para isang gawaan lang. So yung mga parts na dapat nyo i-check, mga best friend, tuwing nagpapalit kayo ng lining, no, medyo marami yan, no. Siyempre unang-una na doon yung lining. Paano ba malalaman kung yung lining natin ay palitin na, no? Siyempre unang-una na doon yung kapag tumatakbo ka ng mabilis, isa na yung bigla na lang kumakalas, no? Kung napapansin nyo yon, no? Tapos isa pa ay mahirap siya ibalik sa neutral, lalo na kapag mainit na yung makina, especially dito sa mga matraffic na lugar gaya ng Metro Manila, no. Mararamdaman nyo yan kahit nataasan nyo yung clutch nyo, ay mahirap pa rin siyang ibalik sa neutral. Okay, so ngayong sa video na ito, mga best friend, no, ipapakita ko yung mga parts na posible nyong i-check sa tuwing nagpapalit kayo ng inyong lining, para hindi na kayo paulit-ulit ng paggawa. Kasi minsan may mga nagtatanong na nagpalit naman ako ng lining pero bakit ganun pa rin, di ba? Okay, so sa papalit ng lining, mga best friend, no, yung siyempre unang-una na doon yung ating papalitan, yung ating focus kasi is yung lining, no. So hindi lang lining ang titingnan nyo sa tuwing nagpapalit kayo nito. Okay, so ipapakita ko yung mga parts, no, na posibleng i-check nyo sa tuwing nagpapalit kayo ng lining ng ating mga barako, no. Okay, so ito unang-una na ito. Okay, yan, itong kanyang clutch housing. Kapag kaalog ito, mga best friend, ito, yan, nagkukos siya ng ingay, no. Okay, kaya nito may ingay na to. Yan, so yung spring niya sa loob maluluwag na, no. Ayan, no. So ang gagawin nyo dito is ipaparibit nyo, no. Ang pinaka the best dito, mga best friend, yung iba kasi dito is kinakalangan lang ng no, yung lock washer, yung nakatikwas na washer para sumikip ulit. Pero kung mayroon naman kayong budget, is the best way talaga is palitan nyo to lahat ng spring na to. May nabibili ito, no, original din. Okay, yon, tapos check nyo na din to, ito yung kanyang clutch basket. Pag malalalim na ito dito, kagaya nito, ito pwede pa to, manipis pa, ayan, ayan. Okay, okay pa yan. Ang papalitan nyo lang is yung ito, yung uga nya lang, yung clutch damper nya lang. Then i-check nyo rin yung mga ngipin nito, no, ayan, at saka ito. Okay, kasi may time na minsan hindi nyo napapansin, nabungi na pala yung isa nito, no. Medyo mahal to, medyo may kamahalan kasi ito, kasi buo ito eh. Okay, so ito, isa na to. Siyempre yung susunod natin is yung kanyang ito, ano ba tawag dito? Clutch hub, no. Ayan, yan ito. Yan, ito yung mag-asawa na tinatawag nila. Ayan, kasi Paris yan, ano. Ayan, okay, medyo mahal din to sa original, no. Lalo ngayon medyo mahal na. Ito nasa 1.1 na ito. Ito pa lang. Ito ay parang nasa 1.6 yata ito, mga best friend, no. So i-check nyo din to, no, kapag ito ay malalim na. Ayan, no, check nyo dito. Ayan, kapag ito may kayod na o malalim na, kabilaan po yan. Ayan, no. Okay, ayan, kapag yan ay malalim na, mas maganda palitan nyo na din siya ng bago, no.
Okay? Yung iba naman, nire-remedyohan na. Siyempre, pagka wala ka kasing budget, ganun talaga yung gagawin mo, no? Medyo mahal kasi, no? So, yan ang isa pa sa mga parts na i-check nyo, no? Sa tuwing nagpapalit kayo ng lining ng inyong mga barako, no? Okay? So, next. Ito, mga best friend, yan. Kalimitan dito napapansin, you know? Ito yung sa likod ng ating clutch housing. Ayan, yan, dito yan naka-engage. Okay? Tinatawag nilang idle gear. Yan, sa tuwing sinisipa nyo ay dinadrive nyo ito. Okay? Ito naman, minsan nabubungi ito, no? Yung ngipin nito nabubungi dahil hindi nila napapansin, no? Maluwag na pala itong bushing nito. Ito lang naman ang pinapalitan dito, yung bushing. Nasa 250 at ang original nito. Depende sa tindahan. I-check nyo lagi ito. Okay? Kasi kapag sobrang luwag ito, lalo't pag naubos na itong bushing na ito, may tendency na natatanggal yung circlip dito, yung kanyang lock dito. May lock yan dito. Ay, itong lock nya. Yan, kita ba? Yan. Dito yan. Okay? Yan. Pagka wala ng bushing yan, minsan natatanggal po yan, no? Yan. Kaya i-check nyo din ito every time na magpapalit kayo ng inyong lining, okay? So next, siyempre itong kanyang friction plate. Ayan, oh. Ito, makikita mo naman to kung palitin na, no? Pag sunog na, nangingitim ito. May itim ito. Tapos, nagkakaroon niya ng halimbawa, bawas dito. Okay? Nagkakaroon ng bawas, tapos yung naiiwan dito na side, oh. Yan, salatin nyo lang yan dito. Okay? Palitan nyo na din para isang gawaan, no? Basta yan ang isa sa mga parts na i-check nyo din, ano? Next natin is yung kanyang selector, no? Ito mostly hindi to napapansin ng karamihan, no? Magtataka sila kasi minsan ay bago-bagong palit ng lining, pero bakit minsan ay mahirap siya i-shift siya neutral, mahirap siya minsan i-cambio, especially sa primera. Tapos ibabalik mo sa neutral, matigas. So hindi to napapansin ng karamihan, pero kailangan i-check nyo din ito, no? Madalang lang din to masira, pero kailangan i-check nyo pa din kasi nasisira talaga ito sa katagalan, lalo pag medyo matagal ng inyong motor. So yung bumibigay dito, mga best friend, ito yung dulo nito. Yan. Dapat hindi po yan gumagalaw. Okay? Ayan, kagaya nito, hindi yan gumagalaw. Kapag ito ay maluwag na, kasi sa katagalan lumuluwag ito, tapos umuuga na siya. Meron ako nitong pinalitan, hindi ko lang napansin kung naitatabi ko pa yun, pero gagawin ko ng video para makita nyo din, kahit sa reels na lang, no? Okay? Also short video. Yan. Eto, pagka lumuwag ito, palitan nyo na lang ng bago. Tapos check nyo na din itong spring na to. Pag halimbawa may lamat na dito, kasi minsan magkakaroon ng lamat, napuputol din to. Dito malalaman mo kung basira na to. Tuwing ikakambyo mo ito, halimbawa first gear, hanggang first gear na lang, hindi na siya uusad kasi putol na siya, okay? So yun, i-check nyo din to. Tapos yung spring nya, ito, ayan, spring nya, kita ba? Okay, sana yun. Dito po yun, oh. Yan, dito yan. Ayan. Yan. Ganyan po yan. Yan, okay. Pagka medyo may putol na yan dito sa puno, dito, ayan, dito. Hindi na siya gaano nagtutulak. Hindi niya na itutulak ito. Kaya pag nagpapalit kayo,
i-check nyo din ito, no? Okay? Yun lang. Tapos, yung pangkahuli-hulihan, ito yung kanyang clutch arm. Okay? Itong clutch arm na to, maraming hindi nakakapansin na sa tuwing nagpapalit ng lining ay mapapansin mo bago na lining mo, pero mahirap pa rin siyang in-neutral, then nagra-running clutch, no? Okay, ganun ang ano nito ang tawag nito, ganun yung mapapansin mo dito. Kahit taasan mo siya ng clutch, tapos ikakambyo mo, nagra-running clutch pa din, tapos mahirap siya i-release pagka ibabalik mo sa neutral, pero bago na lining mo. Isa ito sa mga problema. Ito, marami ako na-encounter nito, marami akong pinalitan ng mga ganito. Ang mahal pa nito, itong clutch arm na to. Akala ko nga dati 350 lang to binili ko pala more than 1,000. Ganito lang So saan bang nasisira dito? Okay, ito yung nasisira mga best friend. Ito yan. Ito, kita pa, medyo malabang video pa. Ayan. Kita. Basta pansinin nyo lang ito. Wala akong may ano. Ito yung labi nito, labi sa kabila. Lumalalim yan sa katagalan. Ayan, ito nga meron na Kita ba? Medyo malabo. Ayan. Okay yan mga best friend Ayan. I-check nyo to lagi. Ayan. Every time na magpapalit kayo ng lining, no? Okay? Pagka ito ay malalim na, ayan, dalawa lang ang suggestion ko dyan. Palitan nyo ng bago kung may budget kayo, or ipatira nyo sa mga welder na magagaling, tapos ipagaya nyo lang yung posisyon na ganito, o kayo na din mismo gumawa. Kailangan na may balik sa dati. Ito nga meron na medyo malalim na ito, no? Pero pwede pa to. Ayan, ito lang ang kabila pero pwede pa ito. Kung may budget naman kayo, bili kayo ng bago, pero pag wala, DIY na lang muna, kasi syempre medyo may kamahalan to. Nasa 150 ata ito. Noon pa yun ewan ko lang ngayon. Okay, so yun lang, no, yung mga parts na po na i-check nyo sa tuwing every time nagpapalit kayo ng clutch lining pala ng ating mga barako, no, para hindi na paulit-ulit yung yung ating trabaho, kasi medyo mahal din ang labor pag nagpapagawa. So pagka kayo na gumagawa, yun ang mga parts na i-check no, every time na magpapalit kayo ng lining ng ating mga motor, especially sa barako po ito, no. Okay, so yun lang mga best friend. Maraming salamat sa inyo po.